Gagaguhin pa tayo ng 32,000 ayuda from this. Sana anak ng dagat. 30,000 ayuda from DSWD to start a business doon sa mga nahuhuling pogo. Okay, sorry. Mali ito. Mali. Huwag kang basta-basta magbigay ng information ng alanganin. Saka pa. Ayan na naman si Idol Raffy Tulfo nyo. May pinahiya na naman. Hindi lang naman ngayon nangyayari yan. Madalas yan. Isang Raffy Tulfo sa Senado, dadagdagan nyo pa ba ng 2? Kung ganito ang nakikita nyo. Ito, panoorin po natin yung ginawa niya dyan. Ay mukhang pinahiya niya ng harap-harapan. Yung kanyang staff. Dyan pa mismo naka-live. Buong Pilipinas ang nakapanood. Ganyan ang pinakita ng Idol Raffy Tulfo nyo. Ang tapang. Pero ang mga komento dyan, PCSO na naman. Bakit balik na naman kayo sa PCSO? Ano bang meron sa PCSO? Raffy Tulfo, PCSO daw. Ito, panoorin po natin. Mga 276, 136 na inireport niya sa inyo. Yung 136 napa-shutdown na. So may natitirang ilan? 30. Ilan? 140 titira pa. Sorry. Tama. 140 pa pala. Sorry. So 140 natitira pa. Ito mga 140, tuloy-tuloy pa rin, hayahay pa rin sila sa kanilang pag-operate. Sir, I will check with the 140 po, sir, kung ano na pong status ng mga requests po na ito. Because, we'll check po, sir. Kaya nga, ma'am. Di ba, hindi ba parang nakakapagduda? Buti sana kung 5 o 10 lang ang hindi pa napapasara. Pero kung 140 ang hindi pa napapasara, magtataka tayo. Ang laking diferensya. So please do something. And I want, sa susunod na hearing, siguro I'll give you one, depende kay Mr. Chair, siguro a couple of weeks na they should be shut down. Yes, sir. 2 weeks siguro. We will comply po, Mahaba sir. na in 2 weeks. We will comply po, sir. Baka, di ba, meron nag-happy-happy dyan dahil, di ba, hindi napapasa mga ito. Now, ang nangyayari kasi, kapag halimbawa nagkakaroon ng raid, okay, again, congratulations sa NBI at sa immigration. Ano yung proseso nga pala doon sa immigration, tatanungin ko, na para mapadeport po, masiguro mapadeport. Yung pinakalas, nakasama po yung RTIA, kasama po yung team ko. Ilan po yung foreign nationals na nahuli doon? Yung ni-raid natin, saan ba to? Sa lugar to? Sa Parañaque City? I think yan po yung sa reruns company sa Asiana ho, sa Parañaque. Yes. 438 po yung Ilan ang na-deport? nahuli ho doon. Kasi January 5 to 8 eh. yes, So, Your ilan Honor. po na-deport? Almost half na po ang... Almost half. Ano Almost nangyari half sa na half? Bakit nandito pa rin? Ang process po ng pag-deport natin ay the requirements are the passport, NBI clearance, and the ticket, the plane ticket. ho. Hindi nga po. Ang- Hindi nga po. January 8 pa to. So yung half ng out of the 400, kasi kine-question ko yung bagal ng sistema eh, di ba? Gusto ko mabilisan. Yes, Para hindi sir. tayo pagdudahan. Kasi pag nagdidili-dali kayo, nagbabagal-bagalan kayo, pagdududahan kayo. Yes, o sir. kalahati pa lang nadideport. January 8 pa, baka nag-aantay na ng pang-areglo, kaya hindi mo na Yung dideport. mga na-deport na ho namin, Mr. Senator, is na kapag nakuha na po yung, nasubmit na yung passport, Okay. nakuha na ho namin yung NBI clearance, at saka nakapag-provide na ng plane tickets ho nila. So, ang challenge ho namin is yung passport. Yung nung mga nahuli ho kasi, wala yung passport. So, we have requested from the embassy for their travel documents. Ito mga nauna hong na-deport na-provide later on yung passport. So, we are still either getting the passports or How getting about the this travel shortcut? documents. I'll give you a deadline that they should be deported siguro in 2 weeks. Do something about it. Kung gusto, We maraming will paraan, do our maraming best, dahilan. Mr. 2 Chair. weeks. Kasi kapag hindi mo pa deporto in 2 weeks, then magdududa, magtataasan tayo lahat ng kila dito, baka merong iniintay. Apo. Baka mga later on, papatakasin to. Baka may mga gustong umarbor, baka mayroong mga gustong kumakausap, kaya dinidili ang deportation. So dapat, all 400, magkano ka mo? 30? Ilan ka mo? 434. 438, Mr. 438. I want that accounted for
by the end of this month, February, na lahat sila deported na, each and every one of them. Can you do that, We please? will comply, Mr. Chair, and Thank we you. will submit an official report on that. To the committee chair. If I may also, Mr. Senator, is regarding the earlier discussion as to the 30,000 plus, the PAGCOR POGO employees, to give a accurate figure, 33,863 po yung foreign POGO workers. Ang mga umalis na po as of December 31 is 22,609. So yung mga natitira ho dito na non-compliant, yan po yung subject of our law enforcement operations. Okay. DSWD. Mayroon tayong taga-DSWD. So wala. They asked to be, kasi they're waiting daw for some documents from the DOLE. So they Kasi, cannot say Mr. anything Chair, daw. isang nakakapikon din dito sa mga raid previously. In fact, may pumunta pa nga sa akin na victim na foreign nationals. And umamin mismo yung worker ng POGO, Pilipino nag-work. Matapos mahuli yung mga foreign nationals kinukulong o din-report, yung mga Pilipino, binibigyan ng ayuda. Why is that? Kasi nga raw na human traffic daw sila. In fact, inamin mismo sa akin nung isa sa mga sa programa ko, isang foreigner na nahuli ni Labscam sa Pogo to sa loob ng Pogo. Sinabi niya na maraming mga Filipino workers doon na ginagamit para manloko ng kapwa Pilipino, ng mga foreigners. Binabayaran sila, pinapa-acting sila. And then pag nahuli sila, aba, binibigyan pa ng ayuda ng DSWD kasi sasabihin, kawawa naman yan na human traffic. I want those people accounted for. Yung mga Pilipino, nabanggit nga kanina, hindi naman pwede mag-work yung mga Pogo, hindi naman marunong mag-Tagalog, hindi naman mag-English, paano, how they go around, dito sa komunidad natin. So meron talaga mga Pilipino dyan na nagsusupervise. And I want those people arrested when a raid conducted sa mga Pogo establishments. Lahat ng Pilipino doon. Maliban lang siguro kung janitor, of course, utility, cook. Pero usually, yun ang gagawin nila. Pag nahuli, cook po ako, pero wag ka nag-ooperate yun. Janitor po ako, pero wag ka operator yun. Dapat, is that something that the NBI here? When we conducted raids? Kasi nakakasama na loob naman po mga kapatid, yung mga Pilipino na kasabwat sa illegal na gawain ng mga Pogo, especially involving lab scam, na nakanloko ng mga foreigners, na kapag nagkakahulihan, nabibigyan ng ayuda ng TSWD. Sana yung binigay na ayuda doon, binigyan na sa talagang tunay na dapat bigyan na ayuda yung mga mahirap ni kababayan. Sayang, wala din Yes, let us compel the DSWD for the next hearing so we can answer the questions regarding yung ayuda na binibigay sa mga hindi na biktima Sila na yung gumagawa ng krimen. At it's very concerning. Kasi sila din po, Mr. Chair, nagsusupervise. Yes. Karamihan sa mga Pilipino nag-work sa Pogo, especially involving lab scam, Pilipino po yung mga bisor. Yes. And yet, pagdating sa raid, walang nakukulong na Pilipino. Wala talaga ni isa. Bakit kaya? Agency who can... Stupido ba tayo o matalino lang yung mga bulsa? Can we ask the NBI to comment on this? Morning, Mr. Chair. Morning, Yes, Your Honor. So, for the Filipinos, during the conduct of the operation, for instance po, dito po sa last operation namin together with the BI, dito sa JX Tower, marami pong Pilipino na nag-apply dito, nagtatrabaho dito. But what we use here was a mission order, hindi po sa search warrant. So, for the examination of the computer, yun po kasi yung ebidensya natin. Dahil po sa nature po ng ebidensya na kinakailangan, So, which sir, requires attorney, so ilang Pilipino, ito sa last raid, ilang Pilipino ang nahuli nyo doon? nasa 422 po, Your Honor. 422 Filipinos? Yes, Your Honor. Doon sa Pogo? Yes, Your Honor. Ano ginawa nyo doon sa mga Pilipino? We've accounted all the Filipinos. Pinicturean po namin, dinocument po natin. Yes, sir. Pero what did you do with them? Release po namin sila, Your Honor. For Why? direct filing po. They were caught on the act. Pwede na silang ma-inquest. You did a raid, huli sila sa akto, inquest nyo, bahala na si piskal. Ba't yung pinakawalan? Yes, Your Honor, but dun po kasi sa digital evidence po natin, kailangan po natin ng warrant for examination of computer data, which is the very basis po ng ng filing po natin against these foreign nationals. No, That's sir. why when we, No, sir. The fact that they were there
sa isang establishment na declared as illegal, that's why you were issued warrant by a court, and that certain establishment was doing illegal activities, and these Filipino citizens were there in cahoots with the operators or operators of these illegal establishments, kasama dapat sila sa mapapailan. Basic po yun, sir. Bakit natin pinakawalan? Yes, Your Honor. Kasi kung pinakawalan natin, again, meron na naman magtataas ng mga kilay dito at magdududa, kaya pinakawalan dahil to Pilipino, pwede naman mag-usap ng ayos sa magagandang lugar at pwede mag-usap-usap. Yun nga, sir, dapat hindi nyo pinapakawalan. Inibistigahan nyo. Kasi ito mga Pilipino, ito yung mga kasabwat. For all we know, ito pa nga yun talaga mga matataas ang ranggo sa mga illegal pogo operations. Ito pa nga siguro yung mga may-ari pa siguro. Baka hindi naman may-ari. Siyempre yung mga independent, mga Chinese. Ito yung mga nasa management. I'm sure sa 400 na ito, meron dyan kasama sa management. At pinakawalan. Damn. God damn. Your Honor, doon po sa last operation po na may mga Filipino. Ang masama, sorry, interrupt. Ang masama, baka binigyan pa ng ayuda. May kasama yung DSWD? Hindi po, Your Honor. Okay, so walang ayuda. Hindi po ako aware, Your Honor. Okay, hindi kasi sa mga nakaraan, Mr. Chair, sa mga tapos ng raid and then darating yung DSWD, pinagpipila yung mga Pilipino, kawawa naman mga ito, ayuda pa uwi sa probinsya, parang nakakainit ng ulo. And I don't want to hear that anymore. Na parang ginago na tayo, gagaguhin pa tayo ng 32,000 ayuda from this. Sana anak ng dagat. 30,000 ayuda from DSWD to start a business doon sa mga nahuling pogo. Okay, sorry. Mali. Huwag kang basta-basta magbigay ng information ng alanganin. Saka pa. Galing pala ni Senador Raffy Tulfo, no? Galing dyan. Galing sa pag-iimbestiga. Kumbaga parang nasa Raffy Tulfo in action lang. Kung ganyan yung kanyang mga datingan, atapang-atapang talaga, atapang. Pero pag nagtatapang-tapangan siya dyan, lagi na lang yung mga netizen binabalik doon tungkol sa PCSO. Hindi pa ba tapos yun? Mukhang sabi nila ba't nanahimik sa PCSO kung kailan malapit nang makita kung ano yung totoo. Raffy Tulfo, ano nga ba talaga ang balita doon sa PCSO? Mukhang tahimik ka sa issue. Tapos ngayon, iba na naman ito. Ang tanong, dagdagan nyo pa ba ng 2 Tulfo? Meron dong Ben Tulfo, meron pang Erwin Tulfo, tapos Raffy Tulfo. 3 Tulfo nasa Senado. Tapos, ganito. Pero nasa inyo kung talagang iboboto nyo. Doon po tayo sa performance na kung saan ay ngayon, kung ano po yung issue ngayon, yung tungkol sa budget. Nakakabingi ang katahimikan ni Raffy Tulfo. Yun ang sabi ng karamihan ngayon. Nasaan si Raffy Tulfo pagdating sa ganong problema? Ang nag-iingay ngayon, si Ted Filon, buti pa. Maingay ngayon, kine-question yung tungkol sa budget. Nasa korte na, nakarating na sa korte lahat-lahat. Pero yung idol Raffy Tulfo nyo, tahimik. Pero ayun na, senador na siya. Pero nasa inyo kung dadagdagan nyo pa ng 2. Nandito na. Thank you. Bye-bye.